Bookkeeping versus VA work, which one makes more money for Filipino moms? Hey guys, so recently marami na akong na-upload ng mga YouTube videos tungkol sa kung paano maging isang bookkeeper, lalo na para sa mga mommies out there. Tapos yung isa sa mga pinaka-common na tanong na natatanggap ko sa DM at sa comment sa mga coaching call ko is, Ma'am Karen, ano ba talaga yung pinagkaiba ng bookkeeper at sa VAs? Kasi mas marami yung nagtatanong sa akin ng mga mommies na gusto mag-freelance at nag-iisip sila na mag-resign na sa kanilang corporate. Interested sila sa bookkeeping. Tapos yung VA, isa rin ito sa mga laging nababanggit kapag pinag-uusapan natin yung work from home. Okay, di ba? Pero ito yung tanong talaga na alam ko kung bakit ka nandito. Is ano ba talaga yung mas malaki ang kita? So, tara, sagutin natin yan dito sa video na ito. So, stay tuned. So, alam ko kung bakit VA yung unang naiisip ng karamihan. Kasi kapag nag-scroll ka nga sa mga Facebook groups, kung paano kumita online post, lagi kong nakikita ang word na VA. VA yung default na sagot ng karamihan pag tinatanong mo kung anong trabaho ang pwede mong gawin from home. And I totally get it kasi familiar siya at maraming nagtuturo at madaling i-explain sa asawa kung ano ba talaga yung ginagawa ng isang VA. Pero ito yung hindi madalas nababanggit kasi sa general VA work, yung karamihan sa mga task na ginagawa mo is email management, scheduling, social media posting, customer support, lahat yon task-based. So, ibig sabihin, binabayaran ka para sa oras mo. Tapos, pag natapos na yung project, natapos na din yung income mo. Pag nawala na yung client, babalik ka ulit sa umpisa. Mag-apply ka ulit, pag-i-interview ng paulit-ulit. Yan yung commonly na nagiging trabaho ng isang VA for a long time. Pero alam nyo ba, alam nila yung pakiramdam na yun, yung lagi ka na lang may kutob na baka mawalan na naman ako ng kliyente, baka hindi na naman mag-isapat yung income ko next month. At bilang isang nanay, yung mga klase na kaba na hindi mo gusto laging nararamdaman kasi hindi mo alam na iniisip ng sarili mo yon. So, iniisip mo yung mga bayarin, iniisip mo yung mga anak mo, iniisip mo yung buong pamilya mo. Kaya, ang sinasabi ko sa inyo, may iba pang option na mas stable at mas gusto nating itong pag-usapan ngayon. So, bookkeeping naman, alam ko yung mga naiisip mo na naririnig mo, parang ang hirap, parang kailangan mo maging accountant, parang kailangan mo magkaroon ng CPA license para magawa yun. Pero ito yung totoo. Ganito kasi yun. In-explain ko na yung mga nagtatanong sa akin. Ang bookkeeping, ang pinakasimpleng paraan, ito yung pagre-record, pagpa-process, pag-summarize, at pagre-report ng financial transaction ng isang business. Ibig sabihin, ikaw yung taong nagbibigay sa kanila ng clarity sa business nila. Kung kumikita ba ako sa aking business, saan napupunta yung pera ko, pwede ba akong mag-hire ng tao, ikaw yung sumasagot nun. Tapos, yung ginagawa mo araw-araw bilang isang bookkeeper, 4 lang yon. Recording, processing, summarizing, reporting. Una, recording is ini-enter mo yung mga transaction ng business, yung mga bills, purchases, lahat ng financial activity ng kliyente mo. Tapos, ang processing naman is nire-reconcile mo yung mga bank statement niya, credit card statement, at nagra-run ka ng payroll. Tapos, summarizing naman, kasi nagre-report ka ng condensed na financials picture para sa client mo. Tapos, yung reporting is pinapadala mo yun sa business owner para magkaroon sila ng makapag-decide sila ng tama. Yun lang naman yung ginagawa ng isang bookkeeping. Do not be intimidated by the word kasi hindi mo kailangan ng CPA license. Yes, you heard me right. Hindi mo kailangan ng 4-year accounting degree. Kailangan mo lang is tamang sistema at willingness na matuto. Tapos, ito yung gusto kong sabihin sa mga nanay na manunood ngayon. Bilang mami, matagal ka nang nagmamanage ng budget ng pamilya mo. Alam mo na kung saan napupunta yung pera. Alam mo na kung may kulang. Alam mo na kung may natitira. At yun yung bookkeeping instinct. Wala ka palang idea na meron ka nun kasi ganun siyang talaga. At yung lagi ko ring sinasabi, yung trabaho ng isang bookkeeper, kasi sa isang business owner, they always need someone to handle their books. Hindi siya seasonal, hindi siya per project lang, palagi siyang kailangan ng lahat ng business owner. So, i-compare natin ang rate, income type. So, una, yung rate is magsa-search kayo sa platform katulad ng OLJ, sa Upwork. Tingnan nyo kung magkano yung VA rates.
at bookkeeping rates. Malaki yung agwat nila. Makikita mo mismo at yung mas maganda pa doon, pag bookkeeping ka, habang tumataas yung experience mo, habang tumatagal ka, tumataas din yung rate mo. Kaya yung ceiling na meron sa BA work, wala yun sa bookkeeping. Tapos, eto pa, yung pinaka-importante para sa mga mommies. Yan, ito yung gusto ng mga mommies. Yung monthly retainer na tinatawag. Ang bookkeeping clients kasi, hindi lang sila nagbabayad ng isang beses. Hindi siya per task, hindi siya every single month. Kundi, every single month sila nagbabayad. Pare-pareho at consistent. So, ibig sabihin, hindi ka na maghahanap ng bagong client buwan-buwan. Hindi ka na mag-a-apply ng paulit-ulit. Isang kliyente, consistent yung income mo bawat buwan. At para sa mga ina na may mga bayarin, may mga anak, may mga pamilyang nakadepende sa'yo, yun yung klase ng setup na nagbibigay sa'yo ng peace of mind. So, ganun yung nangyari sa akin. Nagsimula ako sa isang kliyente, mababa pa lamang yung rate ko noon tinanggap ko yung $150 ko na client, na first client ko habang nasa manufacturing company pa ako. 8 to 5 ako nagtatrabaho sa opisina. Tapos sa gabi, doon pa ako nagtatrabaho sa kanya. So, gabi ko lang siyang tinatrabaho. Kasi ang goal ko noon is, hindi yung rate. Ang goal ko noon is matuto. Gusto kong malaman yung actual hands-on nung software. Kasi yun yung hindi ko nakukuha sa libro, hindi ko yun nakukuha sa aral-aral. So, kailangan mo talaga siyang gawin para matutunan. Tapos, sa loob ng 4 na taon, nakapag-generate kami ng mahigit kumulang 8.4 million pesos. At nandito pa rin ako sa Pilipinas, kasama ang pamilya ko. So, hindi ko kailangan mag-abroad para magkaroon ng magandang buhay. So, eto na yung gusto ko talagang sabihin ng tapat sa inyo. Kasi alam ko na may mga mommies dito na nanonood ngayon, nag-iisip, Karen, maganda ba talaga yan? Hindi yan para sa akin, wala naman akong background sa bookkeeping, hindi ako accountant, hindi ako CPA, narinig ko na yan at naramdaman ko yun. Kasi yun yung mga naiisip ko dati. At hindi ko siya basta-basta sinasabi sa inyo na nagsisimula pa lamang ako Ito talaga yung importante. Hindi perfecto ang English ko. Takot na takot ako kumausap ng mga foreign clients. Pero, ano yung mangyayari kung hahayaan ko na lang yung takot na yun? So, wala. Magugutom ang pamilya ko. So, nagsimula na lang ako kahit hindi pa ako ready. Kinuha ko yung $150 ko na client. Nagtrabaho pa rin ako sa opisina ng 8 to 5. Gabi ako nag-o-open ng laptop. Kahit pagod, ginawa ko yun kasi gusto kong matuto nang hindi na ako makukuha, hindi ko kasi makukuha yung mga ganun klase kapag nag-aral lang ako. Kailangan gawin ko siya. Tapos, yun pa yung mga natutunan ko bilang isang ina na may advantage ka na hindi mo alam na meron ka. Kasi tayong mga mami, sanay tayong mag-organize, sanay tayong mag-multitasking, sanay tayong mag-track ng gastos, sanay tayong maging matyaga kahit pagod na pagod. At sa lahat ng mga yun, lahat ng mga yun ay traits ng isang magandang bookkeeper. Just like me, Charles. So, hindi na kailangan i-build ang sarili mo from the scratch. I-redirect mo lang yung mga skills na meron ka sa isang career na may mas magandang bayad. Magbabayad sa'yo ng mas stable. Kaya kung tinatanong mo kung kaya mo, oo, kaya mo. Hindi mo kailangan ng perfect readiness. Kailangan mo lang ng first step. Kasi yung confidence, hindi siya darating bago ka magsimula. Darating siya habang ginagawa mo na yun. At yun yung natutunan ko. Kung ikukumpara mo pa rin yung VA o bookkeeping, parehong may income. Pwede mong gawin work from home. Pwede mo rin siyang para sa mga mamis na gustong kumita nang hindi na kailangan umalis pa ng bansa. Pero kung tatanungin mo ako at tanong ito sa akin, kung alin ang nagbibigay ng mas stable, mas mataas na at scalable na income, yung tipong may financial security ka, bookkeeping palagi. Hindi nagbabago ang sagot ko mula noon hanggang ngayon. At para sa mga mommies na naka-VA work ngayon at gusto mo rin mag-transition, huwag kang mag-alala. Kasi yung mga skills like communication skill, time management, hindi mo sila itatapon, gagamitin mo sila. Mas magiging magaling ka pa bilang isang bookkeeper dahil nandun ka na. At ito yung mga gusto kong iwan sa'yo ngayon. Hindi mo kailangan umuwi galing trabaho
at tulog ang mga anak mo, hindi mo kailangan magtiyaga sa sweldo na laging lalang kulang. At hindi mo rin kailangan mag-abroad para mapabuti ang buhay ng pamilya mo kasi may ibang paraan. So kung gusto mo rin malaman kung paano talaga magsimula, kung paano yung unang bookkeeping clients, kahit zero experience ka pa lamang, nandoon sa susunod na video ko. I-click mo yon at nandito lang ako. At kung nakatulong sa itong video na ito, pindutin mo naman yung like button or mag-subscribe ka na rin. Tapos, i-share mo na rin ito sa kakilala mo na alam mong nangangailangan ito. So, God bless everyone. Thank you so much for watching.